Kung entrepreneur ka or business owner na nag-iisip kung aling AI platform ang the best for copywriting, panoorin mo tong video na to kasi gagawa ako ng full review ng platform na Jasper AI. At kung matatapos mo to, malalaman mo lahat ng kailangan mo para makapag-decide. Now guys, kung di nyo pa naririnig yung Jasper AI, basically isa tong artificial intelligence tool na kaya mag-generate ng maraming original text para sa mga blog posts, product descriptions, books, ads, at pwede ring social media caption. At kung nagtataka kayo kung gaano kagaling talaga tong AI na to, actually nakapagbasa na to ng mahigit 1,000,000 na blog article. So, pag gamit mo tong Jasper AI, para ka na ding nagsosource sa mga best content out there na makakatulong sa'yo to produce amazing contents na talagang gugustuhin basahin ng mga tao. With all that being said, simulan na natin tong review. Okay, so nandito na ako sa landing page nila. At pag kinlik nyo yung link sa baba, guys, mapupunta kayo sa page na to. Madami kayong pwedeng i-check dito. Pero para lang makita nyo yung mga products nila, meron silang Jasper API, meron din silang browser extension na pwede nyong i-download sa Google Chrome, at meron din silang template library. Pakita ko sa inyo yung template library nila. Meron silang over 50 different templates based sa mga best practices sa industry. And guys, literally proven examples tong mga to para mag-generate ng high quality copy. So guys, kung gusto nyo, pwede nyo panoorin tong video na nasa website nila, pero kung mag-scroll pa tayo sa baba, may kita rin natin na marami pa silang ibang templates. Meron sila for text summarizer, meron din silang paragraph generators, product descriptions, meron din silang templates para sa pagsusulat ng creative stories, blog post topic ideas, at meron din silang ads tulad ng Facebook ads at Google ads for headlines, primary text at SEO. Meron din silang real estate listings, Amazon product descriptions, and marami pang ibang templates na pwede nyong i-check. Ngayon, kung pupunta tayo sa learn section nila, may kita nyo dito na meron silang blog, pati na rin conference na pwede nyong attenan, at meron din community na pwede nyong salihan, guys. Maraming ibang creators, marketers, at business owners ang nag-share ng tips kung paano gamitin ang AI dito. Para makita nyo yung blog nila at kung ano yung itsura, basically sobrang dami nitong tips, resources, at strategies. So dito meron silang articles. Kunwari, meron silang article tungkol kay Ted na isang marketer na gumagamit ng AI to ensure na ang messaging niya is on brand. And may kita nyo dito na meron silang Facebook group na pwede nyo salihan sa community nila. At meron na silang more than 75,000 members. So maraming tao na nagsishare ng tips and tricks everyday kung paano mas may-utilize ang AI at kung ano-anong mga prompts ang maganda gamitin. Meron din silang Jasper Academy. So dito pwede kayong umattend ng 30-minute live training na basically matututunan nyo lahat ng starter tools na kailangan nyo to use Jasper AI fast and effective. Kailangan nyo lang i-click yung register para sa upcoming session na gusto nyong kunin. And then last, punta na tayo sa part ng pricing. So dito meron silang tatlong plans. They have the creator plan, teams plan, at yung business plan. Now, meron din silang 7-day free trial, kaya guys, kung gusto nyo, pwede nyong subukan yung teams plan for free. At kasama na din dito lahat ng nasa creator plan. Tapos bibigyan din nila kayo ng 3 seats, documents, at workflows, 3 different brand voices, and 150 memories. I can say na for most of you guys, yung creator plan is more than enough para sa mga beginners na gusto palang mag-start with one brand voice. Pero kung marami kayong brands na magkakaiba yung styles ng copy at maraming team members na kailangan makagamit ng plan, dito papasok yung teams plan. Ngayon, balik tayo sa original landing page. Kung i-click nyo guys yung link sa baba, kailangan nyo lang i-click yung Try Jasper Free dito at ilagay nyo lang yung pangalan at email nyo. From here, pagkatapos nyo mag-sign up, tatanungin kayo kung paano nyo planong gamitin ang Jasper. So, tatanungin kayo nito kung gusto nyo bang gamitin to para sa ads, social posts, email, blogging, website content, o iba pa. For this example, pipiliin ko yung ads. Tapos, i-click ko yung let's go. At pili tayo ng plan, so creator, teams, o business. Para sa video na to, try natin yung creator plan. Tapos, i-click yung start free trial at dito hihingin yung card information ko. Pag nalagay ko na lahat, i-click na natin yung start trial dito. Tapos dito sa bandang kanan sa ilalim, meron kang Jasper chat. Kaya pwede ka na mag-start agad at magtanong ng kahit ano. Pero sa ngayon, close muna natin. At tulad ng nakikita nyo guys, nandito na yung mga documents nyo. Sa ngayon, meron silang getting started with commands, document, and kung pupunta ako dito, tapos i-click ko to, basically bibigyan ka nito ng beginner's guide sa lahat ng basic commands. And right here, may kasama rin tong mini tutorial kung saan pwede kang matuto kung paano mo gagamitin yung editor. Ano yung mga Jasper commands at the first place at mga editing mode. So, pupunta muna ako dito at i-close ko to for now. And once na nakapag-sign up na kayo guys, pwede nyong basahin lahat to on your own. Pero simple lang talaga. Kailangan mo lang i-fill yung mga fields dito. Kunwari, gusto kong magsulat ng article tungkol sa entrepreneurship, right? So, pupunta ako dito at magbibigay ako ng content description. So, for example, 6 things that every entrepreneur needs to know before starting a business. And para sa tone of voice, I'm just gonna go ahead and select
witty kasi yun yung unang suggestion. Tapos kung gusto mo, pwede kang magdagdag ng keywords. Kaya ilalagay ko yung entrepreneurship at business. Dito sa ilalim, pwede kang pumili kung gusto mo ng short or pwede ring medium length o kaya naman longer output. Para sa example na to, try natin yung medium. Tapos, i-click ko lang yung compose to continue and tuloy-tuloy na to magsusulat. Ngayon, parang medyo mahaba na to. So, kung gusto natin, pwede natin gawin tong mas maikli tapos i-click uli yung compose. O kung gusto mo naman ng mas mahaba, i-click mo yung longer tapos compose ulit. Ayun. So, nakikita nyo guys na mas marami na siyang sinusulat kaysa sa normal. Kung di ko nagustuhan yung sinulat niya, then pwede kong i-click yung button dito, then bigyan natin ng feedback na ayaw ko yung ganong klaseng content. Pero kung nagustuhan ko naman, pwede kong i-click tong button na to para malaman niya na useful yun at marami pa siyang gawin na ganong klaseng content sa future. Itong button naman na to is for writing. Kaya basically pareho lang yun ang pag-click ng compose. And yeah, kung makikita nyo guys na sa ilang clicks lang, parang nasulat niya na mula 1 to 6. And yeah, habang nagsusulat kayo, pwede nyo baguhin to. Tapos i-click ulit yung compose para magsulat ulit tungkol sa bagong content na nilagay nyo. Now, focus mode lang to. Kung i-click nyo yung sa taas dito, may chat mode at meron ding power mode. Para makita nyo guys, basically yung chat mode ay parang chat GPT. Kung saan pwede kang magsulat ng kahit ano tapos isend at magge-generate siya ng katulad ng ginagawa ni chat GPT. Kunwari, gusto kong magsulat tungkol sa paano magsimula ng negosyo ang isang entrepreneur na walang pera sa 2023. At kung i-click ko yung send, so basically magge-generate to ng katulad sa chat GPT. And from there, pwede kong bigyan to ng thumbs up or thumbs down. Pwede kong itry ulit o pwede ko ring i-copy yung message at i-paste dito sa document cursor. So, let's say na nandyan yung document cursor ko at i-click ko to and ipe-paste niya na yun doon. Ngayon, dito sa power mode, makikita nyong mas customizable pa to. Maraming mga workflows at templates na pwedeng pagpilian. And let's say, gusto kong magsulat ng blog post. I-click ko lang to dito, tapos i-fill ko yung mga fields na to. Sa baba, i-click ko yung generate. Or kunwari, gusto kong magsulat ng perfect headline. I-click ko to. Tapos, ilalagay ko yung product description, yung company name, custom avatar, yung tone of voice, tapos i-click ko yung generate. Kita nyo, na-cover na natin yung mga konting features. Pero sobrang dami pa talagang pwedeng gawin dito. Pwede kang gumawa ng Facebook ads, Google ads, Amazon product features and descriptions. Pwede ka rin gumawa ng YouTube video topic ideas at script outlines. And yeah, dami talagang options na pwedeng gawin. So, kunwari, gusto nating i-highlight tong buong section dito. I-click natin yung rephrase. Tapos sasabihin nito na please select fewer characters. So, gagawin natin one by one. I-click ko lang yung paragraph na to. Tapos i-click natin yung rephrase and boom! Magge-generate na to ng rephrased version. Okay, cool. So, nagsulat sila ng isa pang version at kung may mali man dito, i-click ko lang yung try again. And cool. Okay na to. I-click ko na lang yung copy text o pwede ko ring i-cancel altogether. Isa pang pwede kong gawin is i-click yung button na to at piliin yung fixed grammar. So let's say na nag-generate si Jasper AI ng something na may maling grammar. At kung gusto mo lang i-check, pwede mong i-click yung button na to. Tapos mag-generate siya ng bagong version. Then from there, pwede nyo piliin yung replace text tapos ipe-paste nito yung bagong text. Isa pang magandang feature na meron dito ay pwede nyo i-select tong label na explain it to a 5th grader. And pag kinlik ko yun, basically babaguhin nito yung text para maging very simplified. Maganda to para sa halos lahat ng sinusulat mo, kahit YouTube videos o blog post. Dapat palaging simple ang pagkakasulat para mas maintindihan ng lahat. Kagaya nito sa Google search, may kita nyo na ang average American actually reads at 7th to 8th grade level ayon sa Literacy Project. So yeah, sobrang important para sa inyo na i-simplify lahat ng words sa lahat ng copy nyo. Dito talaga magagamit yung feature na to. Meron pang ibang features kagaya ng enabling Grammarly, pati pag-check ng plagiarism. Pero yung plagiarism checker may dagdag na bayad, so hindi ko muna gagawin yun. Pero just know na option din yan na pwede nyong i-check. Now, if pupunta tayo dito, i-click ko yung all document, may kita nyo na pwede akong mag-create ng bagong document dito. And so, basically, pwede kong i-organize lahat ng documents ko ng maayos. Pwede ko rin dalhin sa trash yung mga to kung kunwari, gusto ko i-delete tong isa. Isa-select ko lang, tapos pwede ko tong i-rename, duplicate, i-move, o i-delete at mapupunta to sa trash. Meron din kayong access sa iba't ibang projects. So right now, nasa personal project to. Gusto ko, pwede kong i-click yung new project dito at gumawa ng bago. Kunwari, para sa trabaho. In that way, lahat ng documents ko para sa trabaho ay nasa isang separate project at lahat ng documents ko na personal ay nasa project na to. Meron din silang template. So kung i-click nyo to guys, may kita nyo na basically pareho lang to sa power mode na pinakita ko kanina. May kita nyo dito yung mga templates na pwede nyong gamitin. Meron silang chat dito na pwede kayong magtanong ng kahit ano at meron ding recipes na pwede nyong gamitin yung mga templates na to para i-copy mula sa example
example recipe. Every great story, kung mahilig kayo sa filmmaking and stuff, malamang alam nyo yung hero's journey. Merong 12 stages ng character at story arc development. At kung bubuksan nyo tong recipe guide, basically pwede nyong i-run yung recipe na to in which gagawa to ng bagong document mula dito. And once na nirun nyo na to guys, iti-take into account to lahat ng Jasper AI kapag bibigyan nyo siya ng bagong prompt. Pwede nyong basahin lahat ng content sa specific recipe na to. So dito, kung i-click ko yung run button, gagawa to ng brand new content. So this time, iti-take into account ni Jasper AI ang buong hero's journey and all the 12 stages. So nakalagay dito na start here. At kailangan nyo lang sagutin yung 6 na tanong sa loob ng content brief at tapusin yung section ng outline. So very cookie cutter approach to sa pagsusulat. Hindi mo kailangan gawin to. Pwede ka magsimula from scratch like nung pinakita ko. Pero lahat ng recipes at templates na to is talagang useful kapag gusto mong gumawa ng something very specific. Like sa pagsusulat ng kwento tungkol sa journey ng isang tao. Ngayon, punta naman tayo sa susunod na feature. Meron din silang art. Dito pwede kang maglagay ng prompt, mag-drag ng image, pumili ng mood, yung medium, yung inspiration style, at iba pang mga bagay. Tapos si Jasper AI ay mag-generate siya ng art based sa binigay mo. Kunwari, kailangan mo ng YouTube thumbnail para sa educational videos mo. Tapos magbibigay ka ng keywords like entrepreneurship and business. Pwede kong i-click yung enhance prompt and magbibigay siya ng suggestion kung anong kailangan ko. Kung gusto ko yung suggestion niya, pwede kong kopyahin yun. Tapos meron tong maximum na 400 characters. Kiklik ko lang yung cancel, tapos paste natin dito. Makikita nyo na sobrang dami pa rin characters, kaya tanggalin ko na tong sentence na to. Tapos boom, pag kinlik ko yung create art, mag-generate to ng 4 pang images na pwede kong pagpilian. Magandang starting point to kung kailangan nyo ng inspiration. At syempre, mahirap talaga ang task na gumawa lang ng thumbnail. Mas maganda siguro kung mag-generate to ng background image o kaya mag-generate ng specific elements na pwede kong gamitin sa Photoshop. Pero yeah, kagaya ng ibang image generating AI tools, hindi to perfect at hindi nito magagawa na sobrang specific like sa paggawa ng thumbnail. Pero kahit hindi to perfect at hindi nyo magamit, pwede kayong kumuha ng inspiration sa mga kaya nitong gawin. Next, meron din silang brand voice. Dito pwede mong bigyan ng access si Jasper sa unique information kung about saan ang business mo. In this way, masisigurado mo na lahat ng content na ginagawa ni Jasper AI is accurately representing the brand voice of your company. Tapos meron din silang section para sa content mo. Basically, ikaw lang makakita ng laman nito. Kung meron kang team member sa project mo, hindi nila makikita yung content dito. Maganda rin to for personal use pati na rin sa work. Highly recommended ko na subukan nyo to at paglaruan nyo lang yung mga pinakita ko sa video na to. Diba kanina sobrang dali gamitin ng dashboard? Literal na pupunta ka lang sa dashboard mo, tapos i-click mo lang yung create dito at pwede ka na magsimula agad. Again, if interested kayo guys, meron silang free 7-day trial kung saan pwede nyong i-check lahat ng mga templates na meron sila. Sobrang flexible nito kagaya ng nakita nyo. Pwede kayong gumawa ng mga bagay tulad ng Amazon product descriptions, Facebook ads, at pwede nyong gamitin si Jasper AI para gumawa ng maraming high quality content in just a few minutes. Ngayon, yung tanging con ng platform na to ay alam mo na reasonably accurate siya, pero hindi pa laging perfect. Kagaya ng ibang AI tools, dapat i-make sure mo na lagi kang magfa-fact check sa lahat ng gine-generate na to. Para i-wrap up ang review na to, the short answer is, ang Jasper AI ay isa, kung hindi man, pinakamagandang platform para sa copywriting ngayon. Kahit maraming mas murang alternatives sa market, masasabi ko na Jasper AI ang best of the best. Again, kung interested kayo guys, maglalagay kami ng link sa description sa baba, affiliate link to, so walang dagdag gastos to sa inyo, pero masusuportahan nyo yung channel namin para makagawa pa kami ng free reviews tulad nito sa future. Sana marami kayong natutunan sa video na to, at kung oo, paki-like at mag-subscribe for more contents like this. So yeah, maraming salamat sa panonood at takits sa next video.